Hello! Welcome back to Harry's Kitchen sa The Hague. At ngayon naman, para sa putahin na may pagmamahal at walang sumbat, ang lulutuin naman natin ay lengua estufada. Ang lengua estufada ay syempre galing po yan sa Espanya. Nung dumating ang mga Kastila, dala-dala po nila yan. At ang karaniwan na nagluluto niyan ay sa mga kumbento para sa mga pare at mga madre. Pero syempre, dahil Pilipino tayo, ginawa rin nating Pilipino yung recipe. So ang recipe ng lengua estufada ay iba sa Espanya at iba sa Pilipinas. Ano pagkakaiba? Syempre, dinadagdagan natin ng suka, dinadagdagan natin ng soy sauce, imbis na wine. Kasi syempre, mga Espanyol, mahilig sa wine. Tapos po pwede rin lagyan natin ng raisins para manamis-namis at naglalagay din tayo ng asukal. Pero yun po ang pagkakaiba, no? Pero makikita nyo talaga na ang ating pagkain ay talagang produkto ng ating kasaysayan. Dahil nga, paggamit ng suka, paggamit ng bawang, gamit ng kamatis, at saka ng sibuyas, ay sinasamahan ng mga putahe o kaya ingredients na dala-dala ng mga Espanyol. So actually, madali lang ang ating lulutuin. No? Ang lengua estufada, ang ibig sabihin ng lengua, dila. Now, ang kailangan natin dito, ito mga 1 and 1/4 kilo na dila. Alam niyo ang dila, hindi ganito itsura nito pag binili niyo sa palengke. Dila talaga siya ng baka. Ang gagawin niyo, pakukuluan niyo muna hanggang lumambot sa pressure cooker, mga 30 minutes lang yan. Tapos tatanggalin niyo yung outer lining, yung parang balat. Para ang makikita niyo, ganito na, no? Wala na siyang balat. Pero tatanggalin po yan. So matapos mong mapakuluan, papalamigin mo, tsaka mo tatanggalin. Okay? Now, anong mga kailangan natin? Ito yung lengua. Kailangan natin ng panggisa, kamatis, sibuyas, at saka bawang. Kailangan natin ng mushroom. Tapos ako, siyempre, dahil naman kanya-kanya mga chef, lalagyan ko pa rin ng wine at dadagdag ako ng patis. Lalagyan ko ng ating secret recipe, oyster sauce. Tapos, siyempre, suka at saka toyo. Now, ang unang-unang step dito talaga, buksan na natin to ha, ay ipiprito mo muna yung mga lengua. Ipiprito mo kasama ang, lalagyan mo ng konting flour. Okay? So yan, lagyan natin ng flour. Okay? Ang ginagawa ko sa plato, maglalagay ako ng flour. Ayan, ito flour. Dapat pala nailabas ko na yung flour. Actually, nailabas ko na yung flour kanina. So, unang ilagay. Ayun, ito. So, lagyan lang yan ng flour sa plato. Kalat mo yan, ganyan. Konti lang naman ang kailangan dyan. Baka napakadami ng flour ito, no? Tapos, i-dip mo siyang ganyan. Okay? I-dip mo siyang ganyan. At ipiprito. Pagka-prito, saka natin igigisa. At gagamitin din natin yung mantika na pinagprituhan natin ng lengua para yung sarap ng lengua ma-absorb sa sauce. Okay? Now, yung pinakuluan nyo, magtago din kayo. Ako hindi ko tinatapon yung pinakuluan. Ito yung pinakuluan. No? Kasi napakasarap ng lasa niyan. So yung tubig na gagamitin mo sa lengua, yan na rin ang gagamitin mo. Tapos pwede mo ilagyan sa botelya, kaya plastic jar para i-freeze mo at yan ay mas maganda kaysa sa fake na beef cubes, no? Ito talagang pinakuluan ng baka. Baka naman kasi ito talagang lengua, no? Now, so ipiprito mo muna at pagkatapos mo iprito, tsaka ka gigisa. Okay? So ito, sandali lang naman itong pagprito nito kasi kailangan lang talaga na hindi mawala yung lasa kaya piniprito at saka hindi magdi-disintegrate. Kasi kapag linuto mo siya na hindi mo pinirito, chances are baka matunaw. Okay? So simulan na natin ang pagpiprito. Ha? Tingin ko makilit na itong ating binagyan. Okay? Tingnan natin. Okay? So, simulan na ang pagpiprito. Alam niyo naman ang pagprito, sa simula dapat mainit hanggang lumamig. Ayan. Hindi pa siya masyado mainit. Okay? So, painitin pa natin siya. Okay? Okay? Ayan. Piniprito na natin ang mga tira-pirasong
lengua. Medyo matrabaho lang kasi nga itong separate na pagpiprito, para kang nagluto na ng isang putali rin dahil pinarito mo lang na. Yan. Okay. Pero malaki-laki na itong aking prituhan dahil alam ko nga dito sa Harris Kitchen marami tayong lulutuin. Baka maya-maya, kaya baka susunod kong lutuin, yung ano naman, yung paella. Bakit ba puro Espanyol lang niluluto ko? Ewan ko ba? Kasi yan yung kinalakihan kong mga putaki. Siyempre, mahilig din naman tayo sa Pilipino, pero napakalakas pa rin ang influence talaga ng mga Espanyol. Kaya yung mga kaldereta, o di ba, ang galing naman yan, Spanish influence din yan. Tapos yung mga menudo, mga morcon, meron din Spanish influence. Kung talagang gusto mong authentic Filipino, tingin ko authentic Filipino talaga, yung Bicol Express at saka laing. Although hindi ako masyadong magaling magluto niyan. So, pero titignan natin kung meron tayong pagkakataon, lalo na kung meron tayong ingredients na makukuha dito sa Dahig, susubukan natin magluto rin ng mga Bicol dishes. No? Dahil paborito ko rin talaga mga Bicol dishes. Ang feeling ko, sila talaga yung, kapag tinanong mo ko ano yung Pilipinong-Pilipino, Bicol at saka yung mga Maranao dishes. Yung mga Maranao dishes, ako marami yan na ang ginagamit nila, coconut na iniihaw muna. So yung coconut, merong lasa na barbecue, napakasarap. At meron ganyan din ang mga Bicol, no? Na ginagawa nilang recipe ay para sa manok. Okay? So, maya-maya lang, pag na-prito na ito, babalik tayo at igigisa natin at titingnan natin kung ano maging itsura ng ating lengua estocada. So, ito na po yung pinirito nating lengua. So, matapos po yan, gagamitin ko na rin yung oil na ginamit natin. Igigisa na natin, no? Simula muna tayo sa bawang. Siyempre. Okay. Hindi ko na linipat kasi yung flour na nandito na sa oil, makakatulong rin yan pampalapot ng sauce mamaya. Tapos, itong sibuyas. Ngayon, siyempre ang pag-isa naman hanggang malambot lang yung ating sibuyas, no? Konting lakas kasi masyado mababa yung apoy, no? Para wag mo na masunog. Okay. Now, habang lumalambot, ito hindi ko alam kung ano yung style ng iba, no? Pero dito ko ngayon ilalagay ang wine. Okay? Nalagyan ko siya ng wine. Actually, white wine ang dapat na ginagamit. Pero ko, ito lang available sa akin, no? Prosciutto. Tapos, hahalo ko sa wine itong tomatoes. Okay? Sige, pakulo-kuloyin muna natin. Palutuin muna natin yung kamatis. Okay, laksan natin ang konti ang apoy. Now, pag medyo luto na yung kamatis, lalagay na natin yung ito. Kaya parang may tomato sauce siya, pero actually hindi na ako naglalagay ng tomato sauce. Although, dahil nga lasang Pinoy tayo, pwede tayo maglagay later ng banana ketchup. Parang pang-empty. Ito yun, nangalahati na. Nangalahati na yung sauce. Tikman natin, ha? Para alam natin kung ano yung kulang. Naku, medyo napatamis ko kasi prosciutto yung ginamit ko. Yung prosciutto mas matamis, parang dessert wine yun. Pero okay lang. Lagyan na natin ng mushroom. Busin na natin itong lahat ng mushroom dahil I love mushrooms. Yan. At ang pinakauli, lalagyan natin ng olives. Pero tanggalan natin yung sabaw ng olives. No? Alisin natin yung sabaw ng olives para hindi maalat. Okay? Kunin lang natin yung olives mismo. Okay? Ayan. Okay? Okay? Now,
Huling halo, dahan-dahan ng halo kasi napakalambot na nung ating dila. Okay? Baka magutay-gutay. Pero kailangan maluto din naman yung mushroom. Okay? Oops! Tingin ko kulang din ito sa konting sipa. So maglalagay tayo ng paminta. Maglagay tayo ng paminta. Ito, konting paminta. A pinch of paminta here and there. Okay. Paminta. And, ito ba? Konting, ako nakalimutan ko maglagay ng laurel leaves. Pero, luto na siya eh. Pero, ihabol natin. Konting laurel leaves. Habang nagpapakulo. Ha? Habang nagpapakulo. Ihabol natin siya. Okay. Nakalimutan ko ilagay yan. And, konting paprika. Nasaan ang ating paprika? Konting paprika. Ay, naku, napadami. Hindi bali. Sarap naman yung paprika. Okay? Sige, haluin natin. Napadami. Anyway, masarap naman yung paprika. At saka hindi naman maanghang yung paprika. Okay? Mag-iingat kayo ha, na huwag nangyari sa inyo nangyari sa paprika ko. Hindi dapat ganun karami, pero ang paprika naman, pangkulay, at saka hindi naman siya maanghang. Sarap din naman siya. Okay? Now, ito ay isang kulo na lang at kung makikita nyo, makulay ang ating lengua estofada. Itong dahilan kung bakit tuwing Pasko, marami naghahanda ng lengua estofada. Tikman na natin kung anong final lasa. Medyo matamis siya, so sa susunod, dapat pag-prosciutto ang gamitin. Talagang dapat white. Pero, alam nyo naman, kapag matamis, mas gusto ng panglasang Pinoy. At, matapos ang mga 45 minutes, eto na ang lengua estofada, ready to eat. Siyempre, huwag kakalimutan, ang sikreto ng masarap na putahe, pagmamahal at walang sumbat. Abangan yung susunod na recipe ha. Siguro ang susunod natin ay paella. Seafood paella. Enjoy!